and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. Ang pamagat ng ating topic ngayon ay ang uhaw kong kaluluwa. So, natagpuan sa Psalms 42 verses 1 to 5. Jesus Christ is the living water. At dito, ang sumulat ng Salmo ay ito ay angkan ni Korah. Korah. Angkan ni Korah. Si Korah ay isang Levita na kanyang pinangunahan, siya ang nanguna sa rebellion kay Moises. Nilabanan niya, rebellion kay Moses. Siya ay namatay siya, o matay o pinatay. Ngunit ang kanyang mga inapo, yung kanyang angkan, ay nanatiling tapat sa Diyos. Ang kanyang angkan. So dito, nagpatuloy sila upang maglingkod sa Diyos. Saan? Sa templo. Nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga ito ay mga musician. Sila ang mga tinalaga ni Haring David. Inopoint sila upang maglingkod bilang mga leader ng choir, mga music team. At sila nagpapatuloy bilang mga musician sa loob ng maraming taon. Kaya kung titignan natin sa 2 Chronicles chapter 20, 18, 19, sabi, si Jehoshaphat at ang buong Juda, ang mga mayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kuhat at Kura, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngayon, nagpapatuloy sila. Kaya ngayon, sa ating generation ngayon, sabihin, ang ating music team ay ito ay mga Levita na angkan ni Korah, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ginagamit nila ang kanilang talento na pinagkaloob sa atin para magpatuloy sila sa paglilingkod. Sila ang choir. Amen, mga kapatid? Kaya, ilagay natin sa puso natin yan. Ang gift na yan na pinagkaloob sa atin. Ating boses, ating mga kamay sa pagtugtog ng instrumento. Tuloy natin yan. Ito, ang uhaw kong pag-ibig. So, point number 1 natin, hinahanap ang Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Hinahanap ang Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Nandito, kinuha yun. Nananapit ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring presensya mo sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko yung mga luha sa pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwina, yung sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Sabi nila, para bang, pinoprovoke pa, tinutuya pa sila. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid, hindi namin siya nakikita. Anong sabi? Nagdurugo ang puso ko. Sabi dito pala kinuha yung kanta na selos. Nagdurugo ang puso ko. Pero hindi yun Pero yun, hindi lang kalugtong. Dito sabi dito, kapag aking maalaala, sabi, ang lumipas na kahapong laging kami sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang mangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Ganun mga kapatid, nandito ba tayo ngayon? Nagpupuri sa Panginoon, umawit tayo ng masaya. Amen mga kapatid? Wow, sabi ko kanina talagang binigay natin yung the best natin sa Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon. Sa ating ang kamay, sabi ng Panginoon. Yung ibang mga, sinabi ng Panginoon, sabi ng iba, God is good all the time ba, mga kapatid? Sabi nila, sumunod sa doon. All the time, God is good, sabi nila. Grabe, sabi ng iba, di ba? Na ang Panginoon ay napakabuti niya. Kaya dito, pagpupuri. Kaya dito, hinahanap ang Diyos ang uhaw kong kaluluwa. So dito, makikita natin, noong pang panahon ng Exodus, kung babasahin natin, ito ang unang salmo sa panahon ng Exodus. Sa panahon ng mga Israelita, nandun sila sa loob ng Ehipto.
pinapahirapan nila, ino-oppress ni hari, ang paraon. Ino-oppress nila. Kaya sabi nila, kaya dito, inaapi sila, ino-oppress sila, at sila ay nananabik na sila ay makalaya doon sa Ehipto. Makalabas. Kaya dito, sa pag-umpisa ng Salmo, ramdam natin ang hinaing, ang pag-iyak ng mga tao na nanabik sa Panginoon. Higit sa ano pa man. Sabihin, doon sila nakatingin sa Diyos. Umiiyak. Kaya nga dito, tulad ng isang usang sa tubig ay laging nananabik. Nananabik sila na mapalaya ang silang mga Israelita. At dito, tuloy tayo. Sa buong kasaysayan ng the history, ang pagkakaroon ng tubig ay nagbibigay buhay. Tubig. Kahit ang isang tao na nakatira sa tuyong lugar, Africa, disyerto yan, talagang hinahanap nila ang tubig. Alam nila na yung naghuhukay sila, maibsan lamang ang uhaw nila. Napakahirap ang doon. Pero hinahanap nila ang tubig. Kahit sa gubat, ay tubig ay kailangan yan. Tubig kailangan natin. Nilalang ang Diyos ang tubig. At ang tubig ay regalo ng Diyos yan sa atin. So, ang tubig ay napakahalagang kalikasan ito. Yaman ng kalikasan na ito ay kailangan napapanatili sa ating katawan. Ang tubig ay nalagaan ng ating planeta sa ating agrikultura. Kailangan ng tubig. Tingnan mo, kaya nga ito, ang hinahanap ng mga agriculture, kaya tubig. Kailangan ng patubig. Hukay sila, hingin ng pag-umulan, nag-umpisa na, kailangan tubig. Meron akong sa trabaho, kasamahan dati. Sabi sa akin, nagkukwentuhan kami. Sabi sa akin, Luis, alam mo, 7 taon na hindi umuulan, sabing ganon. Amen. 7 taon na kami. Kayo yung mga pananim namin, natutuyaan, kailangan namin ng tubig. Kaya anong ginawa nila? Ibig sabihin, nandoon yung nananabik sila na umulan. Nandoon yung hinagpis nila, walang ulan. Kaya sabi, buong ano sila, yung barangay nila, interior, tawag na doon, sa interior. Doon sa sitio nila, nagtipon-tipon sila, karoon sila. Araw-araw na nanalangin sila. Araw-araw yan, nananalangin na umulan. So dito, sa biyaya ng Panginoon, kailangan nila ang tubig para sa kanilang pananim. Ito ay dininig ng Panginoon ng kanilang panalangin, ay umulan. Kaya sila ay masayang-masaya, umulan na maraming nagagawa ang tubig. Kailangan ng tubig para sa kanilang pananim. Ibig sabihin, dito, katulad ng Bible text natin, na sila ay nagtiwala sa Diyos, they put their hope in God na magkaroon ng tubig, ay nagkaroon nga. Dito sa atin, summer, araw-araw. Magmula Narbacan, Kabarwan, Baybay, Balaog, kailangan ng tubig yan. Summer, ang balon namin, maalat, hindi mapakinabangan. So, ano lang yon, pasibwag lang, aramay arubayan, ng summer, hindi agni unuoran. Araw-araw ako, pumupunta, naglalagay ako ng balon sa kalsada para pagdating ng truck, lalagyan na lang. Kaya araw-araw. Kaya panalangin ko palagi sa Panginoon. Magkaroon din ako ng pambili ng tubig. Yun din. Kaya panalangin ko. Kailangan ko, kung wala akong pambili, paano kami maliligo ang aming mga apo, makapagluto. Alangan naman na mineral water, pambuhos ko sa inodoro. Napakayaman ko naman noon. Washing, pampaligo, pangluto, kailangan natin ng tubig.
Kaya salamat din talaga yung Sky Engineer, yung mineral water nila, napupunta doon sa amin. Ang daming mga bahay na mismo sa bakuran namin. Nila, mga doon. Doon mga customer doon, napakarami. Doon sa bahay namin yung trolley, nakaparada. Kaya sabi ko, kasi nahirapan yata si, ano yan, pangalan, si Pitong. Yung ugat ng nara doon, tanggalin natin to para maganda yung ano mo, kako, paghila mo. Sabi ko gano'n. Pitong. So, napakarami, gamit ng tubig. So, kailangan ng tubig. Araw-gabi, nananalangin sila aking doon. Dito, nanalangin sila at nagtitiwala sa Diyos na buhay na walang hanggan. Ang Diyos sila nagtiwala. Ang tubig din ay kinokontrol ang temperatura ng ating katawan. Sa pamamagitan ng sapat na tubig ito, kinokontrol. Ito ay ang temperatura. Ngayon, ano kaya ang mangyayari sa ating katawan kung hindi tayo inom ng tubig? Hindi tayo enough water na inumin. Hindi sapat ang tubig. Anong mangyayari? Mamatay agad? Yung iba, hindi mamatay. Maraming magkasakit. Magkasakit muna tayo. Magkakasakit tayo kung hindi enough water. Anong kailangan? UTI, kidney, migraine, sakit sa ulo natin. Dami natin mararamdaman yan. Kailangan thirsty pa lang. Kaya ako sa umaga pa lang, pagbangon ko, 2 cup na maligamgam. Matagal na ito, panahon na ginagawa ko ito. Na uminom ako ng 2 cup. Hinahanap ko ang tubig. Inom ako bago ako manalangin sa madaling araw. Kaya dito, sinabi ng sumulang salmo, nauhaw siya sa presensya ng Diyos. Tulad ng isang usa, sa tubig ng batis ay nasasabik. Kung paano ang buhay ng isang usa ay nakasalalay sa tubig, ang buhay din natin ay nakasasalay sa Diyos. Ang buhay natin. Kaya naman si Kristo, na makatagpo niya ang babaeng Samaritana para umigib. Ang sabi niya, sabi ng Samaritana, sinabi kay Kristo, sa balong ito, pamana pa sa amin ng ninunong si Jacob. Dito siya umiinom, ganun din ang kanya mga anak at mga hayop. Kaya sumagot si Kristo, sinabi niya, John 4:13-14, sabi dito, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Doon sinasabi doon sa balon. Ngunit, ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Si Kristo, the living water. Kaya tayo manabik tayo. Hanapin ang presensya ng Panginoon. Manabik tayo sa pagdulo ng gawain ng Panginoon. Dahil siya ang nagbibigay buhay sa atin. Si Kristo. Wow. Siya kung inom lang tayo ng tubig, bibigay buhay. Natanggap natin ang walang bayad sa loob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Dito. So, sa verses na ito, ng 1-5, ng Psalms, halos mayroong 7 paglalarawan na experience ang sumulat nito. 7 na experience niya, ang kahirapan. Ang dito, una sa pakiramdam niya ay walang sigla. May 7, walang silang sigla, natutuyuan, tuyong-tuyo, nauhaw sila. Tulad na isang tubig, isang usa sa tubig na basa ay nananabik, dito nauhaw sa Diyos na buhay. Hindi lang yon natutuyuan, kundi umiyak siya. Umiiyak, araw-gabi o kundi umiyak na lang. Pangatlo, siya nalulungkot. Sa verse 5, bakit nga ba nalulungkot? Sabi dito. Sila ay walang sigla. Sila ay umiiyak, nalulungkot, nababagabag. Pakiramdam nila ay nakalimutan na, nananangis, inaapi. Ito ang mga naranasan nitong sumulat nito. Kaya mga, natutuyuan ako, kaya nananabik akong uminom.
So, kailangan talaga ang tubig. Kahit dito sa pulpito, kailangan tubig. Saan? Di ba, lahat tayo, pag sa mga Bible study, meron tayong, may dala tayong bottle. Kahit saan pumunta, tubig pa rin. Kung gaano, sabi nga, kung gaano tayo kasabik sa tubig, ganoon din ang paghanap sa Panginoon. Kasabik sa paghanap sa Panginoon. Ay mga kapatid, so dito, ito ang naramdaman ng sumulat na ito. Ngayon, sa ating buhay, itong naramdaman ng sumulat na ito, sa 1 to 5 o kaya hanggang sa 11 yung kumabasahin natin yon, ito ba ay naranasan natin sa ating buhay? Mga kapatid, ang hinagpis, pag-iyak, nalulungkot, nababagabag, tayo ay na-oppress, nakakalimutan na, nanalangin sinapi. Ito ba ay naranasan natin, mga kapatid? Naranasan natin to. Kung dito, ang kasagutan lang nito sa scripture na ito, sinabi ay oo. Makikita natin dito, kahit ang matatag na mananampalataya ay nakaranas ng pagtitiis. Kahit manatatag na yan, malalim sa pananampalataya ay na halos bumigay na. Pero, dito, ang naranasan ng angkan ni Coro ay nasa isang napakasamang kapaligiran. Doon sa environment nila, napakasama. Kaya dito, sinabi sa 3b, naging tanging pagkain ko yung mga luha ng sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwi na yaong sambit. Nasaan ba yung Diyos? Hindi namin nakikita, hindi namin namamasid. Nasaan? Sabi nila ng Diyos. Yung surroundings nila, kapaligiran nila, ay mga manunuya, mga kumakalaban sa kanila, hindi sila tumitigil sa pagbuli sa kanila. Kaya ano na lang ginagawa? Ay umiyak. Sa panahon natin ngayon, ito ang ating epekto ng ating kultura ngayon, kasama ng ating kultura. Sa mga nakapaligid sa atin, ang mga oposisyon na ating kinakaharap, walang humpay na binubuli tayo. Binubumba tayo ng mga salita na hindi natin halos yung bang makain. Ginagawa ng masakit na salita na halos guguha tayo. Pero dito, anong gagawin natin? We have to overcome evil with good. Iniyak natin yan. Araw-gabi tumataghoy tayo. Gabi't araw tumatangis. Kaya dito, ngayon ang naging pagkain natin ay luha ng paghibik. Hindi tayo nagre-retaliate sa kanila, kundi pinapanalangin sila. Kaya dito kailan lang naranasan ko. Dahil ako yung tumitingin sa mga senior citizen, ang ganda ng ginagawa ko. Ginagawa ko sa kanila, sa biyaya ng Panginoon. Sabihin ba naman sa akin, yung isa dati, na isang barangay official, Luis, alam mo, ipipetisyon ka naman senior citizen iba. Ipipetisyon daw ako. Wala ka magagawa kung ipipetisyon nila. Sabi ko naman, hindi ako natatakot. The Lord is my helper. What man can do to us. Hindi ako matatakot. Hindi nila tinitignan yung ginagawa ko mabuti. Ang tinitignan ay ako. No, ganda talaga ang politika. Labay da ka ikalan. Sabi ko naman, kahit anong oras, wala si kayutan, ang kumad. Hindi ako natatakot. Yun, ang nakapalik, hindi na tinitignan ang ginagawa. Ginagawa mo sa komodidad. Ito, naranasan ko to. Ang dami. Pero, sa panahon na yon, yung tao na yon, yung mga na gusto maipetisyon ako, isinasama ko sila sa panalangin. Nagpupuri ako sa Panginoon. Iniyak ko sila sa Panginoon. Lord, sabi ko, kung anong will mo sa akin,
let your will be done. Ikaw nakakaalam what is the best for me. Sabi ko sa Panginoon. Dito, matindi ang pagtitiis ang angkan ni Korah. Sila ay nakaranas ng makadakilang kawalan. Kaya dito sa verse 4, sabi dito, nagdurugo ang puso ko kapag aking naalaala. Nagdurugo. Hindi yung kantang silos to, mga kapatid, hindi sila kumuha dito. Ano yung sikular yun? Nagdurugo, sabi dito. Kaya dito, ang sumulat ng salmong ito, nilarawan niya na hindi nila magawa ng kanilang dating ginagawa. Hindi na nila magagawa ang dating ginagawa nila na nagpupuri sa Panginoon. Tinutukoy nito ang maraming tao na nagsasaya, nagpupuri, na nakakasama nila yon. Sila ay pinanghinang loob at hindi nila magagawa ang mga rejoicing and praising the Lord sa pagpunta sa templo. Sapagkat sila ay na-expel sa Jerusalem. Saan na-expel sila? Sa Jerusalem. Saan sila kaya napunta? Malamang ay, kung babasahin natin dito, siya ay napunta doon sa, sa verse 6, Paulo. Napunta doon sa Jordan. Kaya dito, sa verse 6, siya ay gugunitin ang puso kong tagibirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa Hermon, at sa Misar, di ko siya malilimot, gugunitin ko siya. Kahit nasa Jordan siya, nandoon sa Jordan. Pero nandoon yung puso niya na nagpupuri sa Panginoon na gustong-gusto niya makapunta sa Jerusalem. Gustong-gusto niya. Kaya doon, hindi niya magawa yung ginagawa niya. Pero sa puso niya, gusto niya magpuri sa Panginoon. Itinapon sa malayo sa lugar na hindi sila makapag-worship sa templo. So sa panahon natin, sa panahon ng festival, ito ang holiday, official na holiday binigay ng Diyos na kanilang alalahanin. Katulad ng Passover, yung paglabas nila doon sa Egypto, yon ay inaalaala nila yon. Nagbibista sila, nagpupuri sa Panginoon. Na dito, so dito inalahan, pinanguha ang angkan ni Korah, sila ang music team, sila ay nangunguna sa kapulungan na pagpupuri sa Panginoon. Sumasamba sa Diyos ng may kagalakan. Ang lahat ng ito ay sa kanilang itinatanggi, ang lahat na yon na kanilang yung talento nila ay kanilang binahalagan. Kaya gusto nila pumunta sa Jerusalem para magpuri. Ngayon, hindi nila magampanan. Nawala na sa kanila yon. Nawala na sa kanila. Kaya dito, pero sa ating panahon ngayon, sinabi sa Colossians 3, chapter 3, verse 16, ipinaalala niya sa manampalataya tayo ito sa panahon natin. Colossians chapter 3, verse 16, please. Colossians, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng salmo, mga himno, mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Ito mga kapatid, nagagalak ba tayo mga kapatid? Nagpumunta sa prayer house, pagkalinggo, pumunta sa prayer house, pagka prayer service, pumunta sa mga Bible studies para magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Nananabik ba tayo mga kapatid? Amen. Salamat sa Panginoon. Ito ngayon sa panahon, kung gaano, tignan mo, yung mga, ang sumulat nito, nasa Jordan sila, pero inaalaala, sana makapunta kami doon sa Jerusalem para magpuri sa Panginoon. Sabi nila, nandoon, pero hindi nila magawa sa Panginoon. Hindi nila magawa dahil nandoon sila. Na-exile sila. Kaya dito, sabi ko, sa akin, mahal ko ang Diyos. Mahal natin ang Diyos. Hinahanap ko siya palagi. Mahal ko ang Diyos. Naalala ko, noong nailipat ako ng branch ng company, nagbukas ang Diyos ng gawain sa aming tinitirhan. Bahay. Nagtuloy-tuloy ang gawain doon at maraming kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Nang dumating ang panahon, mag-for good kami. Nanalangin kami sa Panginoon.
Nabigyan kami ng lakas ng loob. Dahil ang sweldo ko na kinatanggap noon ay hindi ko na matatanggap ngayon. Sweldo ko. Bonus, mga incentive pay, marami. Ganda, sabi ko gano'n. Nakasama ko ang aking asawa na wala akong ginastos. Gastos lahat ng kumpanya. Ngayon, ang lahat na yun ay nawala. Sabi sa Panginoon, Panginoon, sabi ko, lahat ng inasahan ko ay nawala. But sabi ko sa Panginoon, Lord, blessed be the name of the Lord. He gave, ibinigay mo sa akin at kinuha mo. But Lord, blessed be the, magpapatuloy ako, Panginoon. Bigyan mo ko ng kalakasan. Magpapatuloy ako, Panginoon, sabi ko. Dahil sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, ang pansamantala lamang yon na aking tinatamasa. Pero, ang higit kong pinasalamatan ay ang Panginoon, yung bendisyon na sa amin, binigyan niya ako ng karapatang maging anak niya, pinatawad niya ako sa aking pagsuway, pinawi niya ang aking makasalanan. Dahil sa aking Diyos, iingatan niya ako hanggang aking buhok ay pumuti, pati biguti pumuti na. Ingatan niya ako dahil sa aking Diyos. Kaya sabi ko, Panginoon, kahit hindi ko, nawala na sa akin yung tinatanggap ako, magpapatuloy ako sa magpupuri sa iyo, Panginoon. Magpupuri ako. Dahil ikaw ang aking Diyos, ang aking pag-asa ay tanging sa Kanya. At di ako titigil magpakailanman o awit sa Panginoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako ng buhay kong ito. Ialay ko sa iyo. Magpapasalamat dahil sa kaloob mo na buhay. Sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri ako sa Panginoon. Patuloy na ginagamit niya. Binibigyan niyo ko ng kalakasan ng Panginoon. Dahil ito ang hiningi ko sa Kanya. Magpapatuloy. Lagi ko siyang hahanapin. Sabi ko gano'n. Sabi ko na kahit na yung the bird of life na pinagkaloob sa akin, gagamitin ko siya sa Panginoon. At siya ang aking gabay sa araw-araw. Siya ang aking tanggulan sa araw-araw. Kaya dito, sa ating paglalabis sa mundong ito, ang ating kapalingan ay pasama ng pasama. Ang pagkawala mahalagang bagay na ginagampanan natin ang buhay. Katulad na sa ating ministry. Minsan, sa pakiramdam natin ay tila napakalayo ang Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ng kailangan natin siya. Tayo ay nalulungkot, walang sigla. Ito ang naranasan ang sumulat, ang angkan ni Cora. Si Kristo, na-experience din niya ang malumo, mabagabag si Kristo. Na-experience din niya. Lalo nung siya ay malapit nang ipako sa cross. Ano ang sabi? Sinabi sa John, si Kristo, tanda mga kapatid, na-express din niya ang manlumo, mabagabag. John 12:27-20 sabi, sabi ni Kristo, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi. Pagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. 28 please. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinangalan ko na ito at muli kong pinaparangalan. Sundan natin doon sa Matthew 26:38. Kaya't sinabi sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. Tingnan niyo, si Kristo ay nanlumo din siya, nabagabag, naghinagpis din. Payo pa kaya? Nawawala ng sigla, umiiyak. Mga kapatid, nalulungkot, nababagabag, nananangis, inaapi. Ito ang naranasan. Ang
sumunod ang salmo, naranasan ni Kristo, at ang ngayon, naranasan din ngayon. Ito, ngayon, ano ang lunas ng mga ito? Ang sagot sa verse 5. Point number 2, magtiwala sa Diyos. Put your hope in God. Ito ang lunas. Bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdaramdam? Saan daw siya magtitiwala? Sa Diyos ako may tiwala. Sa aking aasahan, Diyos na kapagligtas, muli ko siyang awitan. Itong tanong. Tinanong niya ang kanyang sarili. Tinanong niya ang kanyang sarili. Sa verse 5. Sabi dito, bakit nga labis akong nalulungkot? Kinuha ko to sa ESV version. Yung isa, iba dito. Sabi dito, bakit ako nalulumo? Bakit labis nga ba akong nalulungkot? Bakit labis nga ba akong nababagabag? Ngayon, naitanong na ba sa ating sarili ang mga ito? Na pag na-isolate tayo, mayroon tayong iniisip na mga problema natin. Naitanong na ba natin? Ito ang naitanong ko dati sa akin. Sa akin, sarili. Lord, sabi ko, pagod na ako. Pagod na ako, Lord. Anong gagawin ko? Kaya ako nasama sa Bible study. Nasama sa mga fellowship. Doon. Naibsan yung pagkauhaw ko. Uminom ako ng tubig. Ang buhay na walang hanggan. Nabigay ni Kristo. Ay mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit nga ba ako nalulungkot? Bakit labis akong nababagabag? Tignan natin ang sumunod na verse. Sabi dito, ang sagot, sa Diyos ako may tiwala, sa aking asahan, Diyos na nakapagligtas, muli ko siyang aawitan. Yan ang sabi. Yun ang sabi dito. Kung nalulungkot tayo, nababagabag, sabi sa verse 4, nagdurugo ang aking puso. Gumawa ng wise decision. Anong desisyon yon? Kung pupunta tayo sa psychiatrist, mayroong bayad. Pero, sa salita ng Diyos, walang bayad, libre ito. At tayo, mayroon tayong sa leadership, mayroon tayong counselor. Mananalangin. Ito ang nangyari sa akin noon. Talagang bagsak ako. Mapangalayo. Homesick. Sabi sa akin mga kasamahan ko, Luis, come. We will drink. We will go to Holiday Inn. Inom tayo ng beer. Forget about home. Di makakatulong yon. Ang nakatulong sa akin, ito, salita ng Diyos. Ang nakatulong sa akin. Sa Diyos ako nagtiwala. Dito ay libre. Wise decision. Ang pag-attend ng mga gawain sa mga Bible studies, per service, Sunday fellowship, katulad nito, pagbabasa sa Biblia, gumawa ng wise decision, magtiwala sa Diyos, put your hope in God. Hindi ko sinasabi na magtiwala patungkol anumang uri ng pag-asa na yan. Isang sasabi natin, sa dami ng iniisip ko, isang araw, babangon ako sa aking higaan, napawi na, nawala na ang mga problema na ito. Ano to? Parang magic? Na naalis na? Ang problema na yan? Hindi mawawala yan. O kaya sabi nila, o kaya manalo ako sa loto, o kaya manalo ako sa waiting. Ang mga ito ang maling kahulugan ng pag-asa. Kahulugan ng pag-asa. Ito. Kaya dito ngayon, makikita lang mamaya sa verse Romans chapter 5. Ang definition, hindi ito ang definition ni Apostol Pablo about pag-asa. Ay hindi company slogan. Sabi dito, ang mga politiko, they're promoting ang magandang buhay. Sabi nila,
mga kailangan, magandang buhay, mga nababalita, sabi nila, bababa na ang presyo ng bigas, 29 na yon, sabi nila, ang bigas, bababa na. Anong klaseng bigas kaya ito? Bakit napakamura? Ito ba ay jasmine rice? Ito basmati rice? Ito ba ay payas? Ito ba yung mga ibinibenta na bigas na ating mga kapatid? Binibenta? O kaya narik? Hindi natin alam. Ito ang sinasabi ng mga politiko. Sinabi pa ng ating Pangulo ngayon, wala na raw magugutom na Pilipino. Totoo kaya to? Hindi totoo to. Hindi ko alam kung totoo ito. Sa dami ng corruption sa gobyerno, nagkagulo na ang gobyerno, wala na, ang Pilipinas ay wala na sa ayos. Siguro naman nakikita nyo sa mga balita. Wala sa ayos ang Pilipinas. Kaya dito, hindi ako nangangampanya. Pero naalaala ko yung sinabi ni Duterte. Sabi, by the grace of God, sabi niya, may pagbabago ang Pilipinas. Wow, sabi ko, nung narinig ko yun, sinabi niya yun. Ibig sabihin, nag-i-exist ang Diyos sa buhay ating dating Pangulo. Kinikilala na ang Diyos, ipinagkatiwala niya sa kamay ng Diyos ang Pilipinas. Kaya lang, 6 years lang ang term niya, hindi natuloy. Kung nagtuloy-tuloy sana noon, maganda ang ating naayos unti-unti ang ating buhay. Pero, wag nating ilagay ang hope sa mga politiko. Wag ilagay ang hope sa ayuda, sinasabi. Ang ayuda ay parang ano lang yan, band-aid yan. Pinasira mo yan. Pag nawala na yan, wala na. Ganun pa rin. Kaya tayo, umasa tayo sa Panginoon. Yan. Sa Panginoon. So, ang sabi dito, ang pag-asa ay isang pamumuhay committed to Christ. Sinabi sa Romans chapter 5, 1-5. Ito yung ano natin nung per the service. Sapagkat napawalang sala na kayo sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong papayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asa tayo ay makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, kinagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Yan, yung kahirapan ng tinitiis ng mga angkan ni Korah doon sa Psalms. Ngayon din natin ngayon sa panahon natin ngayon, kahit si Kristo, dahil alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga na yan ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Sabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asang yan, pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkolob sa atin ng Diyos. Ang pag-asa ay isang pamumuhay committed to Christ. Yan, pag-asa. Committed to Christ. Manampalataya. Ang pananampalataya ay pag-asa. Kung babasahin natin doon sa 1 Corinthians chapter 13, sa last verse ng verse 13, may tatlo ito magkakasama. Ang hope, manampalataya, faith, at ang pag-ibig, love. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pananampalataya. Ngunit ito, napakahirap magkaroon ng pananampalataya kapag nawalan ng pag-asa. Ito. Ang pag-asa ay nag-iignat yan. Nakikislap yan na nag-aapoy sa atin sa pananampalataya. Nag-aapoy yan. Hope na nag-aapoy
na manampalataya tayo. Tingnan mo. Kung wala kang hope, meron kayang panampalataya. Magkasama palagi. Kailangan, kung baga sa sasakyan, paano aandar ang isang motor? Saan siya umaasa? Gasolina. Pag bumuga yun, nag-compress, nag-deliver ng gasolina, at susunugin niya ng spark plug, kaya aandar ang sasakyan. Pupunta ang gasolina sa combustion chamber at i-ignite ng gasolina yan. Kaya aandar ang sasakyan. Ganun din. Kailangan tayo, ang pag-asa na yan ay parang kislap nag-aapoy sa atin na malalim ang ating pananampalataya. Magkasama palagi yan. At tayo, doon sa may hope tayo. Nagkakaroon tayo. Lord, we hope na magkaroon kami ng lupa. Magkakaroon ng church building. Tapos sinamahan pa ng pananampalataya. Ang hope na yan, pananampalataya kami na magkakaroon kami in the name of Jesus. Kaya yun, mayroon na. Tuloy-tuloy na yan with the grace of God. Amen mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Maraming kasama yan. Kaya dito, ang pag-asa na yan ay nag-iignite sa ating buhay na lumalim tayo sa pananampalataya. Ngayon, sa ating buhay, posible kayang mamahalin ako ng Diyos? Tanong natin. Sa kabila ng aking mga dalawang pagkakamali, posible kaya? Posibleng mayroon Diyos na nagmamalakit sa akin? Of course. Ang lahat ng ito ng kasagutan ay oo. Mamahalin tayo ng Panginoon dahil yun ang ating pananampalataya. Yun ang ating hope. Mamahalin tayo ng pananampalataya ng Panginoon. Mamahalin tayo. Kaya dito, kaya tayo ay huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi natin ng songwriter dito, sa Diyos ako may tiwala, siyang aking asahan, Diyos ng kapagligtas. Sabi, muli ko siyang aawitan. Sa ating scripture, sa ating binasa, ito ay naglalaman ng maraming halimbawa ng mga tao nakipagbuno sa Panginoon. Napakarami. Nakipagbuno sa Panginoon. So dito, ang sumulat ng Psalms 4 dito, ito ay nagpapahayag ng malalim na pananabik para maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Tanong ko mga kapatid, may malalim ba tayong pananabik para makamit natin ang kapayapaan ng Panginoon? Amen mga kapatid? Amen? Mahina? Amen? Yan. Yan ang inaano ng Panginoon. Sinasabi sa atin, mayroon tayo, tuliro tayo, marami tayo, nababagabag tayo. Pero pag nasa Panginoon ka, nananabik sa Panginoon, may ibsan na yan. Ipagkatiwala sa Diyos. Wow. So dito, mayroon tayo maranasan ang kanyang kapayapaan. Patuloy na maranasan ang kanyang makapangyarihang presensya. So sumulat nito, kinikilala niya ang kanyang pagtangis. Naging pagkain niya ang luha sa paghibik at sa kanyang depresyon, sa kalungkutan, kaguluhan na kanyang dinaranas. Ngayon, para malabanan niya ang mga ito, anong ginawa niya? Hinanap niya ang Diyos, ang uhaw niyang kaluluwa. Sinabi niya ang kanyang kaluluwa, sa Diyos siya magtitiwala. At kakantahan siya magpupuri. Sa akin dito, minsan talagang nadadown din ako. Pero sa pag nadadown ako, nagbabasa ako ng Biblia. Nakikinig ako ng mga awiting panlangit. Nakapikit ang aking mata. Nakikinig ako mga awiting makalangit. Yun ang aking gamot. Word of God is a medicine. Ito. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo napapagal, nahirapan, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingain. Sabi ng Panginoon. Ito. Nagpapahinga tayo. Ito ang ano. Kaya dito, ano ibig sabihin ng depresyon?
Ang depression ay isang pangkaraniwan. Ito ay emotional na karamdaman, mga kapatid. Emotional na karamdaman. Ang isa sa lunas ng depression ay ang pagbulay-bulay ng kanyang salita. Katulad sinabi ko kanina. Pagbulay-bulay ng kanyang salita. Kasi sinabi sa Joshua 1:8, sinabi, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon sa ganoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano ang promise ng Panginoon dito? Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Nawala ang depression mo. Ito ang nakapagpagaling sa atin. Ang Diyos ang ating pag-asa. Sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating batong tanggulan. Siya ang ating buhay. Manalangin sa Kanya at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi ng Panginoon na siyang daan, siyang katotohanan, at siyang ang may buhay. There is life. In the name of Jesus, there is life. In the name of Jesus, there is healing.